Kung minsan nga, ay kahit hindi ko pa noon naiintindihan yon, ay pilit pa rin akong nanonood. Ngunit nang dumating na ako sa edad na 13 anyos, ay doon na ako mas lalong nahilig sa ganong klaseng pelikula. Hanggang sa madalas ay ginagaya ko na nga ang mga eksena doon. Aaminin ko rin na minsan ay hindi nakalalagpas sa akin ang love scene movie kapag nanonood ako ng romance film. Kaya siguro madali akong na-in-love dahil na rin sa epekto ng mga pinapanood ko. Hanggang sa hindi ko nga inaasahan na maging sa totoong buhay ay maia-apply ko yon. Nasa 14 anyos pa lang ako nang magkaroon na ng nobyo. Nung una ay akala ko nga ay laro-laro lang sa akin yon. Ngunit habang tumatagal ay nagiging seryoso na rin ang relasyon namin ni Dante, na akin ng asawa ngayon. Sa totoo lang ay lingid sa kaalaman ng aking mga magulang ang relasyon namin. Dahil bukod sa bata pa kami noon, ay alam kong pagkagalit ang mga ito sa akin. Noong mga panahon kasing yon ay hindi pa ako pinapayagan ng aking mga magulang na magkaroon ng nobyo. Dahil ayaw nila ako na mabuntis ng maaga. Uso pa naman kasi noon ang maagang pagbubuntis. Kaya marahil ay naalarma sila dahil marami sa aming mga kapitbahay ang mga nanganak ng maaga. Hindi naman nila ako pinaghigpitan na lumabas o sumama-sama sa aking mga kaibigan. Pero halos araw-araw ay pinapaalalahanan nila ako na mahirap ang magkaanak ng maaga. Sa tuwing pinagsasabihan naman nila ako, ay pumapasok lang yon sa isang tenga ko. At pagkatapos ay lalabas naman sa isa. Kung baga hindi ko mga pinag-iintindi ang mga sinasabi sa akin nila mama. Dahil ang nasa isip ko noon ay hindi mangyayari sa akin yun. Hay naku ma, wag niyo nga akong itulad sa kapitbahay natin no. Mahilig lang akong manood ng mga movies, pero wala pa sa isip ko ang magnobyo. Pagsisinungaling ko sa kanya para lang tumigil na ito. Dapat lang kisses, kasi masyado ka pang bata. Isa pa, ang sarap kayang magtrabaho muna bago mag-asawa. Wika pa sa akin ni mama. Nang mga sandali namang yon ay tinakpan ko na ang aking tenga. Dahil rinding-rindi na ako sa mga pinagsasabi sa akin ni mama. Ang ipinagtataka ko nga dito ay bakit ako lang ang palagi niyang pinagsasabihan ng ganon. Samantalang 3 naman kaming magkakapatid na puro babae. Marahil ay ako lang kasi sa aming 3 ang mahilig bumarkada at manood ng mga romance film. At sa tuwing nanonood ako ng mga ganon, ay hindi ko talaga mapigilan ang hindi kiligin na nakikita yata ni mama. Kaya siguro gano'n na lang kung pagsabihan ako nito. Dahil baka akala niya ay gawin ko rin iyon sa totoong buhay. Ngunit ang hindi ko alam ay ang ikinatatakot pa lang yon ni mama ay mangyayari nga sa akin. Nasa 3rd year high school pa lang ako nang magkaroon na ng nobyo. Siya nga pala si Dante, na nag-aaral din sa school na pinag-aaralan ko. Mas ahead sa akin ito ng 1 taon, kung kaya't nasa 4th year high school na siya. Nakilala ko ito nang magkaroon ng JS prom sa school namin. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay na-love at first sight ako sa kanya. Nang isayaw ako ni Dante nung gabing yon, ay hindi na nawala ito sa isip ko. Sa katunayan, ay pagkatapos ng gabing yon, ay hinanap ko pa siya sa school para muling makita. Nang makita ko naman siya, ay agad din ako nitong binati. Sa katunayan, ay
ay nagpalitan pa nga kami ng cellphone number para daw ite-text na lang niya ako. Simula naman noon ay naging malapit na kami sa isa't isa ni Dante. Madalas ako kung tawagan nito at kung minsan ay nagde-date na rin kaming dalawa. Napakasaya ko kapag kasama ko si Dante at lingid yon sa kaalaman ng aking mga magulang. Buong akala kasi nila ay kaya ako nalilate umuwi ay dahil sa may project akong kailangang tapusin. Ngunit ang hindi nila alam ay nakikipagtagpo lang ako sa aking nobyo. Mabilis na lumipas ang araw hanggang sa patuloy lang kami sa aming relasyon ni Dante. Naging maayos naman ang aming samahan. Sa katunayan ay nagkakasundo kami nito sa maraming bagay. Simula naman ng maging nobyo ko si Dante ay hindi na ako masyadong nakakasama sa aking mga kaibigan. Madalas kasi ay sinusundo na niya ako sa aming room at pagkatapos ay aayain ng tumambay muna. Masaya at kontento na kaming pareho ng ganun lang. Kung kaya't panatag ang loob ko na hindi mangyayari sa akin ang ipinag-aalala ng aking mga magulang. Base rin naman kasi sa pagkakakilala ko kay Dante, ay maginoo at responsable ito. Bagay na talagang nagustuhan ko sa kanya. Ngunit nang gagraduate na ito, ay hindi ko akalain na ang hihingi niyang regalo ay ang aking pinakaiingatan. Isang hapon, ay bigla ang nagdeklara ang aming principal na suspended daw ang klase ng mga oras na yon dahil may emergency meeting silang lahat. Imbes namang umuwi ay napilitan akong sumama kay Dante dahil pilit akong inaya nito na manood ng movie sa bahay nila. Ayoko nga sanang sumama, pero ang sabi niya ay sandali lang daw yon at pagkatapos ay ihahatid rin niya ako sa amin. Buong puso naman akong nagtiwala dito. Kaya nag-aalinlangan man ay sumama na rin ako sa kanya. Subalit pagdating namin sa bahay nila, ay nagulat na lang ako nang sabihin nitong wala raw ang mga magulang niya dahil may pinuntahan ang mga ito. Hindi ko nga alam kung bakit tila nakaramdam na lang ako ng pag-aalala ng mga sandaling yon. Pero syempre, hindi ko yun ipinahalata kay Dante. Ayaw ko kasing isipin nito na natatakot akong kasama siya sa ganong sitwasyon. Kung kaya't, pasimple lang akong pumasok sa loob ng bahay nila. Maupo ka muna, love, dyan ha? Magpapalit lang ako ng damit. Pagpapaalam nito sabay iwan sa akin sa sala nila. Habang nakaupo naman sa sofa, ay nagpalinga-linga lang ang aking mata na tila ba sinusuri ang buong kabahayan. May kalakihan ang bahay nila Dante at may mga magagarang kagamitan ito na masasabi kong may kaya talaga sila sa buhay. Sa bagay, ayon nga pala sa kwento ni Dante, ay parehong nagtatrabaho ang mga magulang niya. Bukod doon, ay nag-iisa lang siyang anak ng mga ito. Kung kaya't sa tingin ko, ay sunod na sunod ang layaw niya. Nasa ganun akong ayos nang lumabas naman si Dante na nakasuot lang ng boxer shorts at walang pang itaas na damit. Kaya naman nagtaka talaga ako kung bakit ganun lang ang suot nito. Pasensya ka na, love, ha? Ganito talaga kasi ko kapag nasa bahay lang. Mas komportable ko ng ganito. Anya niya sa akin. Ayos lang, walang problema. Tugon ko naman sa kanya na may pilit na ngiti. Paglapit naman niya sa akin ay tumabi ito at saka binuksan ang kanilang TV. Hindi naman ako makatingin dito
dahil para bang napapaso ako sa itsura niya. Kadalasan kasi ay sa pelikula lang ako nakakakita ng ganon. At iba pala ang pakiramdam kapag sa personal na. Habang nanonood naman kami ni Dante, ay para bang wala sa TV ang atensyon ko, kundi nasa ginagawa niya sa akin. Nararamdaman ko kasi ang paghimas ng kamay niya sa aking hita, na siyang dahilan ng pag-iinit ng aking pakiramdam. Pilit ko lang namang binabaliwala yon. Ngunit nang ipasok na nito ang kamay niya sa loob ng blouse ko, ay doon ko na hindi napigilan pang mapaungol dito. Nang mga sandaling yun ay para bang unti-unti nang nagiinit ang buo kong katawan. Sa bawat paghawak at paghaplos niya sa aking balat, ay may kung anong boltahe ng kuryente ang dumadaloy sa aking ugat. Halos nagtayuan na nga rin nun ang aking balahibo, dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Hanggang sa bulungan na nga lang ako ni Dante, at tuluyan na akong naanod sa ginagawa niya sa akin. Masarap ba, kisses? Halika sa kwarto ko, doon natin ituloy. Bulong nito sa akin na talaga namang mas lalong nagpatayo sa balahibo ko. Para lang naman ako nung laruan na sumunod sa kanya. Pagpasok sa loob ay hiniga niya ako sa kama at hinalikan sa aking labi. Halos malunod nga ako noon sa nag-aapoy na init na aking nararamdaman. At hindi ko inaasahan na ganun pala ang epekto noon sa aking katawan. Ilang beses na akong nakapanood ng ganitong eksena sa mga movies na pinanood ko. At talaga namang may kung ano kong nararamdaman habang pinapanood yon. Subalit, mas masarap pala sa pakiramdam ang gawin yon sa totoong buhay. Lalo na't nang abutin na ni Dante ang aking kalangitan. Sa umpisa ay may kung anong sakit at kirot akong naramdaman. Pero nang tumagal ay nagustuhan ko na rin yon. Sa totoo lang ay hindi ko nga alam na darating kami sa puntong yon. At kahit ayaw ko pa sana yung gawin, ay may kung ano naman sa bahagi ng pagkatao ko ang pilit na sumasang-ayon doon. Well, sabi naman ni Dante ay wala raw akong dapat na ipag-alala dahil handa siyang panagutan ako. At sa bagay na yon ay may tiwala ako sa kanya. Kaya naman pagkatapos ng nangyari sa aming dalawa, ay naulit pa yon ng ilang beses. Hanggang sa mabuntis na nga ako nito sa edad kong 15 anyos. Noong mga panahon na yon ay hindi ko naman alam ang aking gagawin. Pero nang malaman yun ni Dante ay hindi naman ako nito pinabayaan. Sa katunayan ay sinamahan pa nga ako nitong humarap sa aking mga magulang para sabihin ang totoo kong kalagayan. Pagkabigla at disappointment naman ang bumakas sa mukha nila mama at papa. Ngunit sa huli ay inunawa na lang ako ng mga ito dahil nangyari naman na daw yun. Isa pa ay handa naman akong panagutan ni Dante at nangako pa siya sa aking pamilya na kahit ano raw ang mangyari ay hindi niya ako pababayaan. Pinanghawakan naman yun nila mama at papa. Bukod doon, ay maayos rin naman kasing nakipag-usap ang mga magulang ni Dante sa amin. Sinabi rin ng mga ito na sila na raw ang bahala sa akin. At wala na daw dapat pang ipangamba sila mama dahil kayang-kaya kaming buhayin ni Dante. Sa bagay na yon ay tila napanatag naman sila mama. Hanggang sa matanggap na nga rin ng mga ito ang nangyari sa amin ni Dante.
May kaya sa buhay sila Dante. May parehong trabaho ang mga magulang niya at may negosyo ang pamilya nila. Bukod doon ay nag-iisa lang na anak si Dante. Kung kaya't kahit hindi ito magtrabaho, ay alam kong mabubuhay niya kami ng anak niya. Kaya naman nang magsama kami nito sa bahay nila, ay hindi talaga ako nahirapan. May kasambahay rin kasi silang tumutulong sa akin. Kaya masasabi ko na talagang naging masarap ang buhay ko sa bahay nila Dante. Yun nga lang, ang kapalit naman noon ay kalungkutan. Sapagkat madalas ay naiiwan lang akong mag-isa sa bahay nila. Kahit kasi mag-asawa na kami ni Dante, ay nagpatuloy pa rin ito sa pag-aaral. Nang sa ganun daw ay balang araw, ay may kakayahan siyang hawakan ang kanilang negosyo. Sa bagay namang yon ay hindi ko ito tinutulan. At sa halip ay sinuportahan ko siya. Sapagkat alam kong darating ang araw ay para rin naman sa aming mga anak niya ang ginagawa niyang yon. Basta ang mahalaga ay palagi lang akong nasa tabi niya. Kaya naman nagpapasalamat ako kay Dante dahil tinupad niya ang kanyang pangako. At kahit nasa murang edad pa kami ng magkaanak, ay hindi yun naging hadlang para tuparin ang mga pangarap niya. At ngayong gagraduate na siya ng kolehiyo, ay hindi lang ako ang masaya para sa kanya, kundi pati ang 3 naming anak. Bata man akong nagkaanak, ay maswerte pa rin ako dahil may mabuting pamilya ang napangasawa ko. At kahit 3 na ang anak namin, ay nagpatuloy pa rin ako sa aking pag-aaral. Nang sa ganon ay sa susunod ako naman ang makakagraduate. Kaya sa tulad kong maagang nag-asawa, kung may pagkakataon pa kayong mag-aral ay mag-aral muli kayo. Dahil balang araw, ay iyan lang ang maipagmamalaki natin sa ating mga anak. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Kisses.